Magandang hapon po. Si Attorney Aldwin Alegre po ito. And today may time tayo para sagutin yung mga uh, questions nyo dito sa FB page ng Ayon sa Batas. Ayan, sobrang init ng panahon ngayon kaya kung wala naman tayong lakad na importante, stay muna tayo sa bahay para at least makabawas sa init. Ayan, may mga tanong po dito sa FB page natin. Basahin natin tong tanong ni Jewel. Kumusta po? Hiwalay po kami ng asawa ko. Kasal po kami, may isang anak po kami, babae. 10 taon na po kaming 10 taon na po nasa akin po anak ko. Kinukuha po niya anak namin sa akin. Umabot po kami sa barangay at sa DSWD. Di po niya nakuha anak ko kasi ayaw pong sumama ng anak ko sa kanya. Sabi po ng asawa ko sa abogado na lang po kami magkita. Okay. May laban po ba kung ayaw po talaga sumama ang anak ko sa kanya? Ayun, si Jewel. I think si Jewel, si Ma'am Jewel ay babae po ito, no? Ngayon, ang issue nila dito ay sa custody nung kanilang anak na sa tingin ko ay kasi 10 taon na sila eh. So, ibig sabihin, lagpas na ng 7 years old yung bata. I will presume, ano? So, under the law po, kapag yung bata ay minor or below 7 years old, ito po, ang custody po nito ay nasa nanay or nasa mother. Unless, for some reason, valid reason, incompetent yung nanay na mapalaki yung kanilang anak. When you say incompetent, ibig sabihin maraming grounds na pwedeng i-award ng korte sa tatay yung custody nung bata. Ngayon, i-qualify lang po natin kasi kung legitimate yan, sila ay kinasal, mag-asawa, nagkaanak, well, yun po yung applicable rules natin, no? 7 years old and below sa nanay. And then, after that, mamimili po yung anak kung kanina gusto magstay. Pero kung yung anak po ay pinanganak na hindi pa sila kinakasal, automatic po yan, yung custody ay mapupunta talaga sa nanay. Regardless kung 7 years old yan or hindi yung bata. So, yun yung tanong ni Jewel. May laban daw siya pag hindi sumama. Well, depende po yon sa korte, no, kung may mga valid grounds. Kasi sa ngayon, hindi natin masasagot yan dahil kulang yung facts. Itong isang haba. From Shan Doktora. Paano po ang gagawin ng pamangkin ko? Tatay po niya may tunay na asawa at mga anak. Ay, isang page po ito, haba. So, tingnan lang natin yung mga maiksi. Sir, advice lang po. Ito, from Marty. Advice lang po kasi ganito po, nagkapartihan sa lupa, kami magkakapatid na hindi ako nakaharap, tapos hindi nahati sa tama. Kung sakali po ba may habol ako? Yes, opo. Kung ito ay mana na lupain, tapos nag-execute yung mga kapatid mo ng tinatawag na extrajudicial settlement of the estate ng decedent or kung sino man yung magulang na namatay, dapat po equal sharing kayo dyan, magkakapatid. Kung 10 yan, dapat 10 equal sharing kayo. Pwede mo siyang ipakorek or ipakontest na konti lang yung iyong napunta na parte sa iyo. So, but it will require mediation and going to courts. Pero yung tanong niya kung may ano bang tanong niya? May habol siya? Yes, may habol ho. Kung kayo ay tagapagmana. Ito from JJ. Tanong sa lupa. Attorney, yung lupa po ng kinakapatid ko, may title po. OCT ang title niya. Meron po dun sa lupa po namin, mabigyan daw po sila ng DNR. Dun po mismo sa lupa, kaso expired na po yung stewardship, etc. Nilapit na po namin sa DNR.
i-cancel daw po nila title namin. Ang sa amin po, makancel naman po title namin. Ano bang tanong niya dito? Kasi 30 years na po namin binabayaran ng buwis. Attorney, mapapaalis po ba kami kung attorney, mapapaalis po kaya yung may mga hawak na stewardship doon? Ngayon, kung kayo po yung may hawak ng title, sinabi mo OCT, ibig sabihin Original Certificate of Title yan, kayo po yung may karapatan doon sa lupa. Regardless kung may nanirahan dyan or may nag-possess or may nag-occupy dyan, kahit sabihin mong lagpas na ng 30 years yan, kung kayo ang may-ari, kayo ang titulado sa mga magulang nyo or sa inyo mismo nakapangalan yung title, OCT, hindi po pwedeng mapunta yan sa ibang nagpo-possess or in possession, in current possession dun sa property. So, dahil kayo po ang may karapatan, kayo ang may-ari. Kailangan nyo lang siguro mag-file ng ejectment or kung unlawful detainer yan para mapaalis yung mga nag-occupy sa inyo. So, yun po yung kasagutan doon. Tandaan lang parati, pag kayo yung may title, kayo talaga ang may karapatan. Kahit sabihin mong may nakatira dyan na 50 years, 100 years na, 30 years na, hindi yun pwedeng maging magmay-ari dahil kayo ang may titulo. Okay? Tingnan natin yung ibang mga tanong dito. Ask ko lang po, sir, from Inday. Ask ko lang po, sir, about Inday po, yung pangalan niya. Ask ko lang po, sir, about sa aking loan. Compounded ang capital po at 300K almost a year. Nakadidak pa sa City Savings nung pumasok. Yung GSIS ko na undead na yung City Savings. Ngayon ko ipapareconstruct tapos long term umabot sa almost 900K. Please hingi po ako ng advice sa inyo. Thank you. Pag ganito ho, kung matagal na talaga, mayroong mga compounded interest. Ang pwede nyo gawin dito, kasi yung sa case mo from 300,000 na loan, naging 900,000 dahil sa katagalan. Kasi ang mga bangko ho, ang mga financing institution, may mga charge sila mga compounded interest or surcharges or penalty, kaya siya umabot sa ganung kalaki. Now, para makipag-usap lang ho kayo na i-retain na lang yung principal plus konting interest, reasonable interest per year para importante ho makipag-usap para at least hindi na tumaas yung inyong loan. So, yun. Tingnan natin yung iba. Attorney, may concern po ako kapag po ba ang donation na ginawa ng buhay pa at doon sa taong binigyan di niya na-accept or napirmahan, valid po yun. Valid po ba? Yan yung tanong niya. So, dito may donation during the lifetime at hindi napirmahan. Hindi na-accept. As a rule ho, to be valid, yung donation, kailangan there should be an acceptance from the donee or kung sino yung pinagbigyan. Kung walang acceptance or walang napirmahan, invalid po yon. So, tandaan po natin. Moral lesson, kung may magdodonate po sa atin, whatever, kung real or personal property, make sure na i-accept nyo yung deed or yung donation paper na binibigay. Just to ensure na kayo talaga na ang magmamay-ari nung property. Kasi pwede pang bawiin eh. Pwede pang bawiin. Pwede po bang punta? Okay. Tingnan natin yung ibang mga kasagutan dito. Katanungan. Teka. Marami yung mga tanong dito na ngayon lang natin na bibigyan ng paano po yung minor de edad? Nag-send po ng malaswang video, isang minor de edad at nagulpi siya kamag-anak nito. Makukulong po ba yung bumugbog? Yes, kung may ebidensya na talagang nagkaroon ng physical or yung sakitan, nabugbog siya, kailangan na magpa-medical legal, i-file sa police station, i-file yung complaint sa fiscal, depende sa sitwasyon. And then, pag nakita ng fiscal na mayroong probable cause na may physical injury, pwede po siyang masampahan ng reklamo sa korte. Ngayon, yung ginawa naman niya dahil siya binugbog ay dahil nag-upload siya ng video na malaswa ng minor de edad, mali din ho yun. Isa po yung
it's a crime. So, hindi rin po yun tama. Maaari din po siyang ireklamo ng mga concern dun sa minor, dun sa ginawa niya. So, yun po yung, yung katanungan nyo. Ano ba yung mga daming tanong dito eh. So, tingnan natin. Magandang araw po, attorney. Ito, from Jessica. Magandang araw po, attorney. Tanong ko lang po, yung bang kaso kong na-dismiss, na pwede po rin bang mabalik? Same case pa rin po. Tapos, ang dating complainant po kasi, witness na rin po siya. Ano po ba ang dapat gawin? So, kung criminal case ito, malamang pwede pong i-revive to. Kung hindi kayo tumupad sa usapan, kung civil case, pwede namang i-refile yan. So, karapatan po yan ng complainant. So, kausapin nyo na lang ho para wag na mag-refile para hindi na kayo maabala. Hello po, attorney from Jamaica. Hello po, attorney. Pwede ba magtanong? Po ang tatay ng... medyo hindi ko maintindihan. Hal po ang tatay ng batang 12 years old ay wala ng kakayahan na alagaan ang anak at naging palaboy na lang. Tapos ang tatay kasi matanda na. Hindi na sila kasal ng nanay ng bata. Ngayon may gusto magampon. Kasi naawa sa bata pag-aralin sa probinsya. Paano po kaya maampon yung bata? Yun. So gusto niyang umampon ng bata. Kailangan niyo pong dumaan sa proseso. So mayroon tayong adoption process na kailangan may requirements yan. DSWD. Tapos sa mga competent authorities na pwede mag-testify na walang kakayahan yung magulang. Pero napaka-importante ho dyan, kailangan mapapayag nyo mismo yung biological parents o yung father, in this case, na ipaampon yung kanyang anak. Dadaan po yan sa proseso, ang korte po ang magde-decide kung karapat-dapat. So, yun po, kailangan nyo po nang i-file sa court yan. Attorney, ano po bang maganda gawin ko sa nasangla sa akin? Nalaman ko po, marami po kaming pinagsanglaan. Ayan. Ano po dapat ang gawin ko? Ay, embargohin mo na lang. Singilin mo na lang dun sa utang niya. Ngayon, hindi mo sinabi dito kung may kasulatan ba kayo ng pledge or yung sangla. Kasi kung may kasulatan kayo at yung iba ay wala, maaari po ikaw yung may first priority, ika nga. So, kayo po ang may maganda-gandang laban kung sakali na may pabarangay o magkakortehan. Attorney, ano ba? Ito, nabasa ko na to. Ito, mahaba-haba. Maalala mo kaya? Tingnan natin yung ibang mga questions dito. Attorney, ask ko lang po, nakautang po ako ng pera, di ko naman po tinanggi 100,000, nakapagpatubo na po ako ng 50K, tapos nagbayad po ako ng 58K, gusto po nila mangyari yung tubo, tutubo po ulit, tapos hinihingi sa akin 151. So, ang question niya dito, kung yung interest ba ay papatungan pa ng interest. Ngayon, under the law po, kung may utang, para magkaroon ng additional interest or magkaroon ng imposition ng interest, kailangan po yung interest, it must be in writing. Kailangan nakasulat yan. Kung walang usap na magkakaroon ng interest, hindi po pwedeng magpatong ng interest. Kung meron mang usapan, dapat hindi po verbal, dapat nakasulat. For example, kung ang principal loan mo ay 100,000, tapos sinasabi may interest ka ng say 1% per month, dapat yung 1% per month na yon nakasulat siya in writing. Otherwise, hindi po pwedeng i-impose. Lalo na kung yung interest ay papatungan mo pa ng panibagong additional interest. Kung wala akong kasulatan na ganon, that is not allowed under the law. It is void. Yan, invalid yan. Kailangan, tandaan nyo lang parate, kung merong stipulation o kung mayroong pag-uusap tungkol sa interest, kailangan in writing. Reduce into writing. Ika nga, yun yung mga sinasabi ng mga abogado dyan. Ito, masyado mahaba. May mga picture pa. Teka, bastahin natin yan.
Teka, basa pa tayo ng mga dalawa, tatlo. Good evening po, attorney. From Florence. Good evening po, attorney. Makukulong po ba ako? Hindi ako makabayad sa loan ko sa credit card ko po. Ano po gagawin ko? Lugi na po kasi negosyo nung pandemic po, attorney. O, kailangan lang mo makipag-usap dun sa credit card company at makipag-arrange kung kailan kayo maluwag-luwag para mabayaran. Kung napatunayan naman ay yan ay civil case lang ho yung kaso, wala pong criminal case. So, last two. Tingin tayo ng last two. Ito, mahaba-haba yung mga tanong nila. Pasadaan ko lang eh. So, may nangutang sa kapatid ko po, then hindi po kasi nag-message no updates araw, then nag-post po sa sister sa FB niya na nakatag name. I also help my sister. Matagal na yung utang, unti-unti binabayaran. Ngayon, ang nangyari po, silang nagalit at nag-file ng complaint kasi daw, kami daw dinamay tapos gusto mag-blatter at pumunta ng cybercrime kasi nagpa-screenshot ng post sa FB. If it's possible for them to do that. Yung mga loan ho na yan, huwag nyo ipopost sa FB dahil violation po yan ng cybercrime law. Kasi regardless kung totoo man na may utang yung tao o hindi, the mere fact na i-post nyo yan sa Facebook in public na marami nakakakita, ang presumption ng batas dyan, magiging malisyoso yan. So, isa po sa element ng libel or yung cybercrime law on libel, yung online libel, is yung malicious imputation. Kasi wala namang obligasyon kayo para i-post yan sa FB. Hindi FB hindi social media ang proper venue para ma-recover nyo yung loan. So, pag pinost nyo yan, yun, nagkakaroon lang ng isang criminal act. Pwedeng pumasok sa cybercrime law o kaya naman yung sa libel. But basically, since through the use of ICT, yung Information and Communication Technology, online libel yan. Bawal po yun. Bawal mag-post na mga utang-utang or naniningil sa Facebook dahil pag kayo kinasuhan, pwede po kayong makasuhan. Ngayon, yung iba, tinotolerate na lang, pero kung gugustuhin na magkaso, pwede po, dahil violation po yan. Okay, siguro last two. Last two question. Meron po akong loan sa bangko from Amiel. Hindi ko po nabayaran ng 9 years na po. Dahil po nalugi, kaso tuluyan close ang tindahan. Kahapon may dumating na demand letter, pina-receive. Akong pambayad, ano po ang dapat gawin? Paki-private po ang message. Okay, sige, hindi ko na lang sasagutin ito. Kasi sabi niya, i-private daw. Teka. So, yun. I think last question. Isa na lang ito, last two, ito. Ito isa. Ganito po yung bahay namin nakatayo sa manang lupa ng mana ko sa nanay niya. So, yung lola ko, mana din niya sa nanay niya. Ngayon, ang lupa nahati sa magkakapatid. Pero sa hatian, lumabas ang bahay namin, lumampas sa lupa niya. Ngayon, gusto niyang tanggalin yung part ng mga bahay na lumampas. Ano po dapat namin gawin? Matagal na po kaming nakatira, more than 10 years, pero mother title lang po ang meron. Ang meron, wala pa kanyang title. So parang nagka-encroachment. Pag sa mga ganyang encroachment mas maigi ipa-survey nyo muna sa geodetic para ma-make sure na accurate yung sukat. Ngayon, kung may lumagpas, ang remedy dyan, pwedeng ipatanggal yan or kaya bayaran na lang kung magkano man yung value nun para hindi na maabala. Ngayon, kung magkokorte, yung court yung magdi-decide niyan kung sino ba sa inyo talaga ang may karapatan sa lupa or sa excess or magpaas ng reimbursement. So, yan po yung rules diyan. So, yun.
Abangan po natin next time. Sagutin natin yung mga questions from time to time. Abangan nyo na lang. And magandang araw po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo dahil sobrang hinit. Sobrang init. Nakakapampangan na ako. Sobrang init. So, maraming salamat po. Kita-kita po tayo muli.